Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Martes. Ilang araw na lang ay 2026 na. No? Ngayon po ay December 30. No? At tayo po ay muli sa ating paksa. Tayo po ay tutungo sa ating patuloy na debosyon, no? Para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. At ngayon po tayo ay tutungo sa 2 Corinthians 5:17. Isang talata na very popular sa atin. At isang talata na magpapaalala sa atin tungkol sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. At muli sa ating pagsisimula, tayo po ay tutungo sa talatang ito mula sa 2 Corinthians 5:17. At ito po ay pamagatan nating Reborn in Christ, the radical transformation of a new creation. At muli sa araw na ito, at sa ating pagsisimula, tayo po ay sasamahan muli ng aking partner para basahin ang talata at tayo ay samahan sa pag-aaral na ito. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao. Sa halip, ito ay napalitan ng bago. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, tunay nga pong napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa aming mapag-aaral ng mga talata mo, Panginoon, sa iyong mga salita, nawa ito ay maging gabay namin, tumimo sa aming puso at isipan at maisang pamuhay at may bahagi din sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na imumulat ang aming mga kaisipan at ang aming puso. At ganoon din po, Panginoon, na itatama ang mga mali sa aming mga ginagawa. Patawarin mo rin po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan at ituwid mo po ang aming mga kasalanan ginagawa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa taong ito ay marami po sa atin ang tumutungo sa mga New Year's resolution, no? Tayo ay nag-iisip sa panahong ito na ano nga ba ang dapat mabago sa atin. At ito pong talatang ito ay nagpapakilala sa atin na tayo ay binago na ng ating Panginoon Diyos. At sabi nga sa mga nalalabing araw ito ng 2025, ay isang panahon na karaniwang masasabi natin ginagamit natin para mag-isip-isip, tungkol sa nakaraan at maghanda para sa bagong taon, na darating ng 2026. At sa sandaling ito, mga kapatid, ang mensaheng ito mula po dito sa Reborn in Christ, the radical transformation of a new creation, na binasa nating talata mula dito sa 2 Corinthians 5:17, ay sabi nga ito ay isang panawagan ng pagsusuri at tunay na pagkakakilanlan sa atin habang tayo papasok sa bagong yugto ng ating buhay. Ang 2 Corinthians po ay isang liham ni Apostol Pablo mula sa mga Korinto. Ito po ay pinatungkulan niya doon ang mga Hudyo at hindi Hudyo sa Korinto. At itong Korinto po ngayon ay kasalukuyang Greece sa ating panahon. At ang noong panahon po na yun, ang simbahan ay nagdadaan o dumaranas po ng maraming problema. Ito ho yung sabi nga ay pagkahati-hati o ng pananampalataya. Ibig sabihin,
madami pong klase ng pananampalataya at pagkalimot sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagiging Kristiyano, no, o tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya layunin, no, ng ni Apostol Pablo na dito sa liham na ito na ipaalala, no, sa bawat tao ang kanilang bagong buhay sa ating Panginoong Hesukristo, na hindi sila naapektuhan, no, ng kanilang nakaraan o problema, no? Kaya nga sa panahong ito, ano ba yung ating iniisip? Nalulugmok pa rin ba tayo doon sa mga nakaraan o mga bagong sa mga bagong pangako ng Diyos sa ating buhay, no? Dahil sabi nga po, anumang mga problema, no, ay kailanman hindi tayo iiwan at pababayaan ang ating Panginoon Diyos. At para po sa atin, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, no, ang pagkabuhay na muli na ito na ating tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sinasabi nga, reborn in Christ, no, ay hindi lang isang ritual o simpleng pagbabago ng ugali, no, ito isang spiritual na karanasan. O sabi nga nung hinihingi sa atin ng Panginoon is wholehearted, no, na pagbabago sa ating buhay. Ano ho? Ito ho ang isang spiritual na karanasan, no, na kung saan ang banal na espiritu ay patuloy na nangungusap at pumapasok sa ating buhay. Hinahayaan ba natin na pumasok si Kristo sa buhay natin ito? Kaya nga po, mga kapatid, no, tayo ay patuloy na pinaalalahanan ng ating Panginoon Diyos upang hayaan natin siya na pumasok sa atin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga, mga kapatid, no, binibigyan tayo dito ng lakas para mamuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ito'y ang pinakamahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Dahil ito'y ang dahilan kung bakit tayo may pag-asa kahit sa gitna ng kahirapan o kawalan ng katiyakan. Kaya nga mga kapatid, sa yugtong ito, tandaan po natin, ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng ugali o pagpunta sa simbahan, no, kundi ito'y radikal na pagbabago ng pagkakakilanlan. It's a transformed life. No? Sabi nga, tayo'y binuhay muli ng banal na espiritu. Sabi doon is metanoia from the Greek word. It means transformation. No? Parang katulad lang din po yan ng isang uod. No? Diba yung uod, pag siya pumunta sa dahon, no, nagiging kukun siya hanggang sa maging butterfly siya. No? At may isang popular na kwento dyan Ano, alam niyo yung isang bagay, di ba? Yung uod, di ba? Napakalaking isang kinatatakutan di ba? Natatakutan yung uod. At mayroong kwento ng uod at baboy. At sa mga taga-Purpose Field Life, medyo popular itong kwento na ito, no? Dahil naikwento ito ni Pastor Ivan noong siya ay na bumisita sa church namin diyan sa Bulacan, ano. Meron daw isang baboy, no, pumasok sa church. Pagpasok niya sa church, siya ay syempre nag-prepare, at after na prepare siya, pagpasok niya sa church, siya ay nanalangin, siya ay nag-amen, siya ay lumundag, siya ay nagbigay ng tithes, Ngunit paglabas niya ng church, nakakita siya ng putik, Nakakita siya ng putik, at yung pagkakita niya doon sa putik, dahil natempulit siya, doon sa putik na yon, siya ay bumalik ulit, at hindi na nakabalik ulit sa church kasi nagtampisaw na siya, nagtampisaw sa putik o sa putikan. Subalit merong isang uod pumasok,
pumasok siya sa simbahan at ganoon din siya, nag-pray. At paglabas niya, sabi niya parang sarap ng pakiramdam. Parang gusto ko ulit bumalik. Ano, siya uud pa rin. Hanggang sa pagpasok niya sa simbahan, nandun siya, nanatili siya sa simbahan, hanggang siya ay naging uud, no? Sabi niya, bakit ganoon? Parang ang hirap, no? Parang kulong na kulong ako, no? Kasi parang sabihin, bakit ako nandito sa cocoon, no? Hanggang sa nung siya ay nagkaroon na siya ng pagbabago, nagkaroon siya ng transformation, no? Nakita niya, nagkaroon siya ng pakpak. At nung lumabas siya, nakita niya yung kagandahan ng mundo. Nakita niya yung disenyo sa kanya ng Panginoon Diyos. Ano ang moral lesson, mga kapatid? Ang church ay isang bagay sa buhay natin na nagpapaalala sa katulad ng ating talakay ngayon. Ang reborn in Christ, the radical transformation of new creation. Sa buhay natin, maaring tayo ay nakapunta na ng church, pero nasaan ba tayo ngayon? Tayo ba ay nananatili sa presensya at pagbabago ng Diyos? O bumalik tayo sa putik na parang tila hindi na tayo makaahon? Mga kapatid, ito po ay isang paalala sa atin na ang buhay natin ay dapat po nating, o ang pananampalataya natin ay dapat po nating panghawakan. At ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na tayo po, sabi nga doon sa talata, no? Ako'y bagong nilalang, no? Sa binasa, no? Sa pamamagitan ni Kristo. Hindi na tayo iniuugnay sa dati nating kasalanan. Hindi natin kailangan bitbitin ang mga pagkakamali o kalagayan ng nakaraan. Dahil ang Diyos ay tinanggal na ang kapangyarihang ito sa atin. Sabi nga sa atin, no, ng Colossians 3, chapter 3, verse 1 and 2, no, sabi niya po doon, Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtutuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2. Ang mga bagay na panlangit ang isiisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Ang pakaganda, no, sabi doon ng Panginoon, no, ang salita ng Panginoon Diyos sa Colossians, kung kayo'y nabuhay na muli, no, isang paalalang ito, makipag-ugnayan kayo sa mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sabi nga, itaas ninyo ang inyong isip, no, sa mga bagay na nasa langit, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Alam niyo, marami ang nahihirapan na makabalik kasi nakatuon sila sa pagkakamali ng tao, no, even kahit ng church. Ano ho, kaya nga po ito ipaalala sa atin ng Panginoon. Paano nga ba tayo masasabing bago ng nilalang? No, hindi pwedeng maging bagong nilalang tayo kung nandyan yung bigat ng kalooban sa buhay ng isang tao. Kaya nga po doon sa sumunod na talata, sabi doon, ang aking lakas ay mula sa Diyos, hindi sa aking sariling kakayahan. Sabi dito, kapag po tayo ay nasa ating Panginoong Jesucristo na, hindi na natin kailangang harapin ang mga hamon ng mag-isa. Hindi ibig sabihin nun, Lord, bahala ka na. Hindi po. Ibig sabihin, sa lahat ng hamon ng buhay natin, kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Ano man ang ating nasa isip, sa ating puso, Lord, samahan mo ko sa battle na ito. Minsan kasi pagkaakala natin, ay, Lord, kaya-kaya ko na yun. Leave it to me. Di ba? Meron tayo minsan ganun, ugali. Tandaan po natin, ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya kailangan po nating manatiling tapat at malakas. Sabi nga po sa atin ng Philippians 4 verse 13, ano sabi sa atin doon? Paalala po sa atin. Pilipos. Mga taga Pilipos. Philippians 4:13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo.
Amen. Sabi po doon, malinaw na paalala. At halos katulad din ng Colossians 3 verse 1 and 2. Sabi doon, no, na sa pamamagitan ni Kristo na nagbigay ng lakas, kaya nating harapin ang anumang bagay. Hindi dahil sa pamamagitan ng lakas, isipan natin, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon Kristo. Sabi nga, doon sa sumunod na talata, ang aking bagong buhay ay para ipakita ang katotohanan ni Kristo sa ibang tao. Sabi, our life is the light of this world. O ang buhay natin ito ay upang ipakita natin, hindi para ipagyabang, hindi para ipagduldulan sa isang tao. Ako'y born again na, dapat ikay magbago na. No? Pagka yung mga ganong bagay, hindi po ganon yan eh. Kailangan makita sa atin. No, sa ating pagbabago ay maaring yung iba sabihin natin ay may takot, pero yung iba minsan naisip na nila, no, na alam niyo isang bagay sa isang tao, no, na pag sinabi siguro hindi naman ako nag-iisa sa impyerno eh, no, minsan kasi ginagawa nating panakot yung impyerno, pero alam niyo ang impyerno ang pinaka mabigat na parusa na nakakatakot, pero huwag nating ipatakot sa iba, kundi pakita natin yung pagmamahal ng Diyos. Kasi nga, pag ginamit natin ang bagay na yun, natakot ngayon sila. Parang sinasabing talagang wala ng pagkakataon, wala na akong pag-asa, no? Na makabalik sa ating Panginoon Diyos. Hindi po totoo yun. Dahil from the moment, even up to now, tatanggapin mo si Jesus Christ bilang personal savior ng buhay natin, yayapusin ka ng Panginoon Diyos. Dahil siya yung Diyos na banal. Hindi siya nakadepende sa iyo, kundi nakadepende siya sa pagiging siya, sa pagiging Diyos niya. Dahil siya ay Diyos. And His character ang siyang ipapakita niya sa atin. Kaya nga kung ayaw natin siya sundin, lugi tayo. Kung hindi tayo magtitiis sa anumang mga pagsubok, lugi pa rin tayo. Hanggat hindi natin isinusuko ang buhay natin sa Panginoon Diyos, hindi natin mararanasan ang buhay na masagana. Dahil siya ang tanging daan, ang buhay, at ang katotohanan. At ang pagiging bagong nilalang ay hindi lamang para sa atin. Ito'y para maging liwanag sa mundong ito. Upang ibahagi ang pag-asa na natanggap natin kay Kristo. Sabi nga sa atin, di ba, ng Matthew 5 verse 16? Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen, mga kapatid. Tayo po ay ilaw at bilang isang bagong nilalang o tayo na reborn in Christ, pakita natin sa mundong ito ang radical transformation na ginawa sa ating buhay ng ating Panginoon Diyos. Pakita natin sa mundong ito na kaya nating magpatawad, kaya nating bumangon sa kung tayo ay nagkasakit, nagkaroon ng problema sa ating buhay, kaya nating iharap si Kristo sa buhay natin. Na kahit ano pa man ang ating dinanas sa taong ito, ano pa man ang ating mga bagay na hindi kaganda-ganda, nandun pa rin si Kristo, na siya ang ating pinangahawakan. Na dahil kay Kristo, tayo ay tatayo. Tayo ay muling ipapakita natin ang radical transformation na ito bilang isang new creation. Naharapin natin ang anumang bagay na puno ng pag-asa. Sabi nga, meron akong isang kakilala na wala silang hanap buhay pero nandun pa rin yung ngiti at paglilingkod nila sa Panginoon. At may isang kapatiran nagtanong, bro, bakit nagpupuri ka pa rin sa Panginoon Diyos pero ganyan ang sitwasyon mo? Alam mo, sabi niya, sapat ang Diyos. Hindi kami niya pinagkukulang.
Sabi niya, bakit? Isang beses na lang kayo kumakain. Imaginein mo, sa loob ng ng isang araw, meron pa rin kami, binigyan pa rin kami niya ng Panginoon ng isang beses kumakain sa isang araw. Kaya wala kaming dahilan para lumiban sa church. Wala kaming dahilan para lumiban sa Bible study. Pakalaking bagay po sa buhay. Minsan nare-realize natin na konting problema o maliit na problema, minsan tinitingnan natin kaagad yung tuldok sa buhay na yun. Na pag nagkaroon tayo ng konting hirap, konting sakit sa ating buhay, tayo kaagad ay nalulugmok. Sa kalungkutan, kawalan ng pag-asa, o kawalan ng tiwala. Mga kapatid, sa ating aral ngayon, maging aral sa atin na tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon. We are reborn in Christ. At kailangan sa atin ng panibagong transformation. Maaring ang transformation mo ngayon ay yung pagiging reklamador bago matapos ang taon na ito. Maaring ang transformation sa buhay mo ngayon ay yung hindi pagpapatawad sa kapwa. Maaring ang transformation mo ngayon ay yung paniniwala na ikaw ay pinagaling ng Diyos. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang ating nakaraan na puno ng kasalanan at kalungkutan ay iwanan na natin ngayon. Dahil ang Diyos ay tinapos na ang mga ito. Ito ang ating bagong buhay. Yakapin natin ito. Nang may lakas, nagaling, hindi sa ating pamamagitan ng sarili natin, kundi sa pamamagitan niya. At gawin nating liwanag ang mundo sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Hindi natin alam ang lahat ng haharapin natin sa susunod na taon. Ngunit may tiyak tayo. Ang Diyos ay kasama natin. At ang ating pagkakakilanlan bilang mga anak niya ay hindi kailanman magbabago. Tayo ay piniling anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, mabuhay tayong mga kapatid ng may bagong pag-asa, may bagong pagkatao sa pamamagitan ni Kristo. Sabi nga, tayo ay mga bagong nilalang sa pamamagitan ni Kristo. May layunin at patuloy na lumalaban at maglalakbay patungo sa 2026. Kaya mga kapatid, purihin ang ating Panginoon Diyos at sa ating paksa ngayon, ang 2 Corinthians 5:17, na pinamagatan nating Reborn in Christ, the radical transformation, a new creation. Isang paalala sa atin na tayo ay binago na ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagbabago, piliin natin ang pagsunod natin kay Kristo. Hindi na sa sarili nating kaisipan, hindi na sa sarili nating gawa, kundi sa pamamagitan ni Kristo na siyang nananahan at nabubuhay sa atin. Purihin natin Panginoon Diyos mga kapatid, at ngayon naman po tayo ay tutungo sa Wednesday Reflection. God's morning muli mga kapatid. Pasensya na po ang gugulo ng aming mga babies. Dito po sa napag-aralan natin sa 2 Corinthians 2:17, ito po ay nagsasabing ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. May panloob po na pagbabago, may nagbabago sa puso natin at sa kaluluwa mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kasalanan tungo sa katwiran. Kung ating pong tinanggap ang ating Panginoon na ang ating Panginoon ang siyang tagapagligtas, may unti-unti pong mababago sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Siya po ang magbibigay ng conviction sa atin kung
yung mga mali nating ginagawa ay patuloy nating ginagawa, siya po yung papaalala sa atin na mali yun. Kaya kung ano man, kung tinanggap po natin ng buong puso ang ating Panginoon na siya ang ating tagapagligtas, siya po na po ang mangunguna sa ating buhay. Kaya hindi po natin unti-unti po yun, hindi po yung bigla na lamang ikaw mababago, bigla ka na lamang matatransform na sumusunod ka na sa ating Panginoon. Minsan may pagka ano po tayo tayong mga tao may pagka masuwayin. Minsan mas inuuna natin yung ating sarili, pero kung ang buong puso natin tinanggap ang ating Panginoon na siyang tagapagligtas, hindi na po natin namamalayan na unti-unti na tayong nababago. Ang nakakapansin na po noon ay yung mga kasama natin, yung mga nakakahalubilo natin, sapagkat yung mga dati ninyong ginagawa na magkakasama na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, unti-unti ka nang lumalayo. Unti-unti ka nang nawawala ng gana sa mga ganong gawain, sapagkat nasa iyo na, nasa puso mo na ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay gawa ng Diyos at hindi gawa ng tao, at nagbibigay ng pag-asa sa bagong simula at sa buhay na may kabuluhan. Kaya hinihikayat din po tayo na ikwento o ibahagi ang sarili nating karanasan sa ganitong pagbabago. Yung mga testimonies po natin, yun napaka-importante po noon upang maibahagi din sa iba, sapagkat marami din po mga kapatiran or marami rin tayong mga nakakausap na nasa ganung sitwasyon. Nasa dati nating sitwasyon na napagtagumpayan natin sa pamamagitan ng ating Panginoon, na i-share po natin sa iba. Kaya yung mga dumadanas ng ganung sitwasyon, nagkakaroon po sila ng inspiration. Yung mga testimony natin, yun po yung mga magandang patotoo na ang Panginoon ay kumikilos, gumagalaw sa buhay natin. Kaya ipagpatuloy po natin ang pagnanalig sa presensya ng ating Panginoon. Palagi tayong mananalangin, palagi tayong magbasa ng Biblia, umattend ng mga Bible study. Basta lahat po ng makalangit na ginagawa, ipagpatuloy lang po natin, at ang Panginoon po magbabago sa bawat puso ng bawat isa sa atin. At sa ganon, siya rin ang magmamaneho ng buhay natin upang tuluyan tayong mabago. At yun naman pong nag-iintay sa atin na premyo, or yung nag-iintay na buhay na walang hanggan, ay hindi po natin pagsisisihan bakit tayo nanalig sa presensya ng ating Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat po, and God bless. Ingat po tayong lahat. Okay. Tama naman tayo ngayon sa ating mga kapatid online. At purihin ating Panginoon Diyos. Tayo po ngayon ay sinamahan ni basahin na po natin. Ito po sa ating unahan. No? Yan. Ang nandito po sa unahang comment natin ay si Tatay Victor Dalangin. Merry Christmas and Happy New Year po, Tatay Victor and Nanay TC. Yan. At purihin ng Diyos. At ngayon po kasama kit batayin na po natin ang Dalangin family. Yan. Isang kagalakan po. At yan, sinundan po yan ating kapatid mula po sa Bulacan Chao. Kasama po natin yung ay siyempre batiin na rin natin ang mag-asawa. Yan, si Tatay Chris at saka siyempre ito si Nanay Marta, no? Yan. At ang buong Artillaga, Bunalus, Malasmas, Silang, yan, family. Yan, ang mag-asawang si Kuya Chris at Nanay Marta. Siyempre sa kanilang mga anak at mga apo. Yan, sama-sama na natin. At siyempre sinundan po yan ng ating mabait na pastora. Yan, mula po din nakasama po natin sa Bulacan Chaong. Yan. At pagbati na po natin sa Andal, Artillaga family sa pangunguna ni Pastora Fe. Yan. Ating kamanggagawa sa Purpose Filled Life Ministry. Yan.
At purihin ang Diyos. Yan. At pagbati natin sa kanyang mga anak, kay Malu, sa anak ni Malu, at kay Mark and Michelle, siyempre kay Lasa, kay Suri at kay Zoe, tama ba? Yan. At siyempre kay aming kapatid na si Sister Abby. Yan. At sinundan po yan ang ating kapatid, no? Ating kasama at kapatid na si Brother Romel. Yan. Loreto. Yan. Sama po natin ngayong umagang ito. Isang mapagpalang umaga. At Happy New Year sa iyo, kapatid. No? Ingat-ingat sa mga gawain dyan. Yan. At syempre kasama rin natin ang Rianes family, no? Kasama natin ang ating napakabait, no, na kapatid at talagang buong pamilyang ito, no, with Kuya Ramil, no, at ang kanilang mga anak, no, ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon, ano, spiritually at sa lahat ng antas ng buhay. At dyan, kasama rin po natin si Sister Babes, no? Siyempre, matiin na rin natin sila Kuya Ramil at ang kanilang mga anak. Yan. Purihin ng Diyos. Yan. At sinundan po yan ni Daisy Mandigma. At parang nakita ko rin dito ang kanyang asawa, si Bernard Mandigma, dyan sa Candelaria, Quezon. At siyempre, ay pagbati na rin sa buong family at sa inyong mga anak. No? At sinundan po yan mula sa Villa Escudero, kasama natin. Yan, ang aming Nanay Winnie. Yan. At pagbati mula sa Patual family, no, at sa inyong mga anak at mga apo, no, lahat-lahat na sila diyan. Ayan. Sinundan na rin po yan ang ating kapatid mula sa Israel, si Sister Maria Fe. Siyempre, pagbati na rin natin sa kanyang husband, ang aking brother, si Brother Ian Artillaga. At pagbati natin sa buong Alejandrino at Artillaga family at sa kanilang dalawang magagandang anak. Yan. At kanilang buong pamilya. Yan. At sinundan po yan kasama din natin dito si Rihanna Jen Tolentino. Purihin ng Diyos. At isang mapagpalang umaga sa iyo, no? Rihanna Jen Tolentino. Yan, medyo hindi lang po ako familiar sa profile, pero welcome po sa ating daily devotion, no? Ayan, at from USA kasama naman natin ang Dow family mula sa Washington, no? Seattle, no? Diyan sa USA kasama po natin ang Dow family sa pangunguna ng ating kapatid na si Nurse Ivy, no? Nurse Abigail Dow. Yan. Sa mapagpalang umaga at regard sa buong pamilya. At from Lumban, Laguna, kasama naman natin ang Mandigma family. Yan, kasama natin sa Lumban, Laguna ang family ni Wilma Mandigma. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan, no? At purihin ng Diyos sa buong pamilya at sa iyong mga kasama diyan sa work, no? At saan pa? From Bacolod City, no? Kasama naman natin siyempre ang aking Kuya George. Batiin natin ang buong Pius family. Yan, at patuloy na Happy New Year at Merry Christmas, no? Yan, at sino pa? At from Liliw, Laguna, kasama po natin muli, no, ang ating Nanay Edna, no, at batiin natin ang buong Arosena family. Yan, lahat ng Arosena family, at ang buong pamilya. Yan, purihin ng Diyos at yan, nasundan po rin yan. Mula po balik ulit tayo sa Bulacan, Chaong. Kasama po natin ang Benaluz family. Yan, kasama po natin si Nanay Gloria. Yan, at mapagpalang umaga, Nanay Gloria, at sa buong Benaluz family. At syempre sa iyong anak na si Joseph, no? Kapus, no? At sa buong pamilya na nandyan, no? At sino pa? Yan.
Yan, kasama rin natin ang aking nanay, no? Pero kasama namin dito. Baka nasa taas lang. Yan. At yan, kasama natin si Corazon Mercado. Yan. Yan, sabi nga dito ni Sister Babes, ano? Praise God, thank you Lord sa darating na 2026. Nandito pa rin po kami sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na lagi mo po kaming gabayan at huwag mo po kaming iiwan. Salamat, Panginoon. Wow, napaka gandang paalala nito dahil ang Diyos, sabi, siya mismo nangako, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kaya nga, baunin natin ang alaalang ito na ang Diyos ay kasama nating haharap sa 2026. Ano pa man ang mangyari, magkaroon tayo ng lakas na nagmumula sa Kanya. Amen to that. No, sabi nga dito, sabi dito ni Nay Gloria, thank you Lord sa taong ipinagkaloob mo sa wala sa amin na kahit maraming pagsubok na dumaraan ay patuloy kaming tumatatag. Nawa po sa darating na 2026 ay maging maayos at lalo mo po kaming patatagin. Salamat po. Medyo mahaba ito. Dali na wala. Yan, nawala ang... Yan, lalo mo po kaming patatagin. Salamat po Lord sa pagmamahal mo sa amin. Thank you Lord. Yan. Galing po kay Nay Gloria. Yan. At yan. Aba, birthday pala ni Joseph ngayon. Happy birthday sa iyo, Joseph. Bro, isang mapagpalang birthday sa iyo. Talagang humabol sa bagong taon. Ano? Yan, isang happy birthday sa iyo, kapatid. Yan. Happy birthday. At that's all, mga kapatid. At tayo po ay dadako na sa ating pagtatapos at tayo po ay manalangin. Let's all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, Lord, for another day, another promise, another hope, Lord, na pinagkakalob mo sa amin. At sa talatang ito ng 2 Corinthians 5 verse 17, na pinamagatang reborn in Christ, the radical transformation of a new creation. Lord, tunay na Panginoon, hindi namin kayang gawin ang lahat ng bagay na nagpapakita lamang, Panginoon, na ikaw lang ang siyang makapagbibigay sa amin ng lakas, ng patnubay at gabay, na kami lahat, Panginoon, inaamin namin na kami ay under process, Lord. At hayaan mo, Panginoon, na muli may pakita mo, Panginoon, ng sa aming buhay na, Lord, kami po, Panginoon, ay walang magagawa kung hindi inyo kami sasamahan sa lahat ng laban, sa lahat ng hamon na aming kaharapin for another new year, another year na aming kakarapin. Kaya, Panginoon, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. At bigyan mo po kami, Panginoon, ng katalinuhan, knowledge and wisdom, at total surrender sa aming buhay. Dahil, Panginoon, minsan kami po ay nakalilimot, minsan kami po ay nagiging pasuway, Lord. Pero ikaw yung Diyos na patuloy na umuunawa sa amin. At patuloy namin, Panginoon, na idinadalangin na baguhin mo po ang aming isipan at puso. Huwag mo po kami, Panginoon, bigyan ng puso na katulad ng aming pangyayari sa aming buhay na para tila isang baboy na bumabalik ulit sa isang putikan. Panginoon, ipaalala mo sa amin na kami ay pinoproseso mo na katulad ng isang uod na binabago mo sa bawat yugto at nagkakaroon ng transformation sa bawat buhay namin. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy na maging alaala sa aming buhay na ang pagbabagong ito, mga pinagdaranasan, Lord, ay isang process na inaalaw mo sa buhay namin upang kami ay mabago at upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng bagong makita namin, Panginoon, ang bagong creation mo sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasakop at patuloy, Panginoon, na dumadalangin na pagkalooban mo kami ng lakas upang maunawaan namin ang lahat ng aming kinaharap sa aming buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa upang kami ay magpatuloy, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong mga gawain, at patuloy, Panginoon, nabigyan mo kami, Panginoon, ng layunin sa lahat ng ito. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo at sa lahat ng pangyayari sa aming buhay sa taong 2025 ay patuloy kang naging gabay namin. At pakita
ng iyong kamanghamanghang pagkilos sa aming buhay. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ito. Ikaw po aming pinupuri at pinasasalamatan sa lahat ng ito. At dalangin po namin sa aming kapatid na may kaarawan kay Joseph na patuloy niyo po siyang ingatan, gabayan at pagkaloob mo po sa kanya ang tamang relasyon sa iyo. Dalangin po namin na patuloy niyo po siyang katukin, Lord, at bigyan mo po siya, Panginoon, ng katwiran, ng tibay ng pananampalataya na nagmumula lamang sa iyo. At dalangin po namin na patuloy niyo po siyang gabayan saan mang laban ng kanyang buhay, Panginoon. Patuloy niyo po siyang ingatan sa lahat ng yugtong ito. At sa lahat ng bawat isa na nakinig, bawat pamilya na narito ngayon, Lord, at sa mga makikinig pa, Lord, dalangin namin, Panginoon, ang pasasalamat ng tagumpay sa lahat ng gagawin mo. Dahil kami po ay naniniwala na ikaw po ang siyang nagbago sa aming buhay at ikaw ay aming tinanggap. Sabi nga po, nung pagtanggap namin sa iyo, Panginoon, kami po ay nanalo na sa lahat ng hamon ng aming buhay. Ano man ang aming kaharapin, Panginoon, patuloy na ito ay nangangahulugan na pinagtagumpayan mo na ito. At kaya kami po ay nagpapasalamat at patuloy na magpupuri, hindi dahil sa mga bagay na aming natanggap, kundi dahil ikaw ang aming tinanggap. Muli sa lahat ng ito, salamat po, Diyos naming Ama na makapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Cristo. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Ay, kumabol si Ate Nela. At pagbati natin sa, excuse me po, pagbati natin sa Nonoso family dyan, kila Kuya Tony, at sa lahat. No, yan, umabol, nakita ko si Ate Nela Nonoso. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat at advance, happy New Year. God's morning, everyone.